Ako si Miguel, isang simpleng lalaking may pangarap na makasama ang aking minamahal na si Elisa habang buhay. Sa aming paglalakbay sa isang liblib na tabing dagat sa Zambales, hindi namin inasahan na ang araw na iyon ay magiging simula ng isang kakaibang pakikipagsapalaran. Napakaganda ng tanawin. Ang dagat ay tila walang hanggan, ang mga alon ay marahang humahampas sa dalampasigan. Habang kami ni Eliza ay naglalakad sa buhanginan, dama ko ang init ng kanyang palad na nakahawak sa akin. Tuwing nangingiti siya, para bang may musika sa hangin. Sa gitna ng aming pag-uusap, napansin namin ang isang kakaibang whirlpool na naglalayong pumasok sa gitna ng dagat. Ang tubig ay paikot-ikot, tila may buhay, nag-aanyaya. Hindi maipaliwanag na puwersa ang nag-udyok sa amin na lumapit. Habang papalapit kami, mas lalo naming nararamdaman ang hatak nito. Sinubukan naming umatras, ngunit parang may kung anong enerhiya na humihila sa amin papasok. Noong una ay takot ang bumalot sa aming mga puso, ngunit kasabay nito ay may kakaibang kuryosidad. Ano nga ba ang nasa kabila ng whirlpool na ito? Ano ang misteryo sa likod ng kanyang pag-imbita? Biglang lumakas ang hangin at ang dagat ay naging marahas. Hindi na namin nagawang umatras. Napakabilis ng mga pangyayari at kami nahulog sa gitna ng whirlpool. Naramdaman ko ang lamig ng tubig na pumapalibot sa amin, kasabay ng pagkalunod ng aming mga damdamin sa takot. Ang mundo sa ibabaw ay unti-unting naglalaho at ang dilim ay bumabalot sa paligid. Habang kaming nilalamon ng whirlpool, narinig ko ang sigaw ni Elisa. Miguel, hawakan mo ako. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pag-aalala, ngunit sa kabila nito, naroon ang tiwala. Hinawakan ko ang kanyang kamay ng mahigpit, hindi ko siya bibitawan. Ang mga alaala ng aming masasayang sandali ay nag-flash sa aking isipan. Ang aming unang pagkikita, ang mga tawanan at ang mga pangarap na aming binuo. Ngayon, narito kami, magkasama pa rin, sa gitna ng isang hindi maipaliwanag na paglalakbay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kami nagising sa isang lugar na hindi namin kilala. Isang mundo sa ilalim, puno ng hiwaga at kagandahan. Ang mga halaman ay kumikislap, ang mga hayop ay may kulay na hindi mo pa nakikita sa lupa, at ang hangin ay may bango ng sariwang bulaklak. Para bang kami naipit sa isang dimensyon na puno ng misteryo. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar, may kung anong kakaibang puwersa ang nararamdaman ko. Isang presensya na tila nagmamasid sa amin. Parang may mga mata na nakatingin mula sa kadiliman at ang kanilang intensyon ay hindi namin alam. Sa bawat hakbang namin, ang takot at kuryosidad ay nag-uumpugan. Biglang bumuhos ang ulan, ngunit hindi ito ordinaryong ulan. Ang tubig ay kumikislap at sa bawat patak ay may musika na pumapailan lang. Kasabay ng mga patak ng ulan, ang lupa ay tila gumagalaw. Ang mga halaman ay nag-umpisang gumalaw at nagsimula silang magkaanyo. Isang imahe ang lumitaw mula sa kalikasan, isang muka na may ngiti. Maligayang pagdating, sabi ng kanyang boses na tila nagmumula sa hangin. Sa kabila ng pagkamangha, naroon ang pangamba. Sino ang nilalang na ito? Ano ang kanyang balak? Napatingin ako kay Eliza at nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng takot, naroon pa rin ang tiwala. Ang kanyang paghawak sa aking kamay ay nagsasabing, kakayanin natin ito, magkasama. Sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang humaba ang mga anino sa paligid. Ang mga halaman ay tila bumabalot sa amin at kami napalibutan ng kadiliman. Ano ang naghihintay sa amin sa likod ng mga anino? Ang dagundong ng tubig ay tila bumabalot sa aming buong pagkatao habang unti-unting hinahatak kami ng whirlpool sa ilalim. Ang huling alaala ng aming mundo sa itaas ay ang mga bituin na nagningning sa madilim na kalangitan, na ngayoy tuluyan nang naglaho sa aming paningin.
Kasabay ng pagbulusok namin pababa, nararamdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ni Elena sa aking kamay. Sa kabila ng takot, may kakaibang kapanatagan na dulot ng kanyang presensya. Hindi ko alam kung gaano katagal ang aming paglalakbay sa tubig. Parang walang hanggan ang aming pagragasa pababa. Hanggang sa unti-unting bumagal ang agos at naramdaman ko ang pag-apak sa isang matigas na ibabaw. Sa pagmulat ng aking mga mata, nagulat ako sa aming kinaroroonan. Isang mundo sa ilalim ng dagat, ngunit hindi ito tulad ng inaasahan ko. Walang dagat kundi isang kakaibang tanawin ng mga kumikinang na kristal, mga puno na may mga dahon na tila gawa sa ginto, at ang hangin ay mabango na parang mga bulaklak. John, anong lugar ito? Tanong ni Elena, may halong pagtataka at pagkamangha sa kanyang tinig. Wala akong ideya, pero parang ibang mundo, sagot ko, habang pilit iniintindi ang hindi ka panipaniwalang tanawin sa aming harapan. Naglakad kami, iniwan ang agos ng tubig na nagdala sa amin dito. Sa bawat hakbang, ang lupa ay tila sumasabay sa aming paggalaw. Nagbabago ang kulay mula sa berde patungo sa asul, at paminsan-minsan ay nagkakaroon ng mga hugis na parang mga alon. Nararamdaman ko ang kakaibang enerhiyang umaaligid sa amin, na parang may buhay ang paligid. Sa di kalayuan, nakita namin ang isang kakaibang estruktura, isang tore na gawa sa mga kristal na kumikinang sa iba't ibang kulay. Sa aming paglapit, napansin namin na may mga ukit sa pader nito, mga simbolo na hindi namin maunawaan. Ngunit sa bawat pagtingin ko, parang may bumubulong sa aking isipan. Mga piraso ng alaala na tila pamilyar, ngunit hindi ko matukoy kung saan nagmula. Ang tore ay tila nagtatawag sa amin, hinihigop ang aming kuryosidad at pagnanasa na malaman ang lihim nito. Nakakatakot, pero parang kailangan natin itong pasukin, sabi ni Elena habang tinitingnan ang mga ukit na tila humuhubog sa kanyang mga mata. Tumango ako at sabay kaming pumasok sa loob. Sa loob ng tore, may hagdanang paikot na gawa sa mga kristal na tila walang hangganan sa taas. Sa bawat hakbang namin, ang mga dingding ay kumikinang, naglalabas ng mga ilaw na parang mga bituin. Sa wakas, narating namin ang tuktok at sa gitna ng silid ay may isang pedestalan na may isang kristal na bola. Nagpalitan kami ng tingin ni Elena, parehong nagtataka kung ano ang kahulugan ng bagay na ito. Sa paglapit namin sa pedestalan, biglang lumiwanag ang bola at sa loob nito ay nakita namin ang mga imahe ng aming mga alaala, mga masasayang sandali, mga pangarap, at maging ang aming mga takot, parang isang salamin ng aming mga kaluluwa. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng mga alaala, may isang bahagi na lumitaw na hindi ko inaasahan. Isang alaala na hindi ko maalala na nangyari. Isang pagtatalo sa pagitan namin ni Elena, isang pangyayaring puno ng sakit at puot na hindi ko matukoy ang pinagmulan. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, at ang aking puso ay tila pinipiga ng hindi maipaliwanag na lungkot. John, ano ito? Hindi ko maalala na nangyari ito, sabi ni Elena habang pilit na inaabot ang mga alaala sa bola. Hindi ko rin alam, parang hindi ito tunay, sagot ko, ngunit nararamdaman ko ang kirot nito sa aking dibdib. Sa biglang pagliwanag ng bola, naramdaman namin ang pagyanig ng tore. Ang mga dingding ay nagsimulang magbago, nagiging mga salamin na nagpapakita ng iba't ibang bersyon ng aming mga sarili, mga bersyon na puno ng pag-aalinlangan, takot at pagkamuhi. Ang mundo sa ilalim ay tila nagiging isang salamin ng aming mga pinakanatatagong damdamin. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ko ang isang tinig, malalim at puno ng awtoridad. Ang tore ay sumasalamin sa inyong mga kaluluwa. Ang inyong pag-ibig ay sinusubok ng katotohanan. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang tinig, ngunit nararamdaman ko ang bigat ng mga salita nito. Sa bawat sandali,
Ang aming paligid ay nagiging mas magulo at ang tore ay tila gumuho sa sarili nitong mga refleksyon. Kailangan nating makaalis dito, Elena, sigaw ko habang pilit na hinahanap ang daan palabas. Ngunit sa aming pagtakbo, biglang bumukas ang sahig at kami nahulog pababa. Ang aming mga sigaw ay nauwi sa katahimikan at ang huling bagay na nakita ko ay ang mga mata ni Elena, puno ng takot at pag-asa. Sa aming pagbulusok, naramdaman ko ang malamig na yakap ng kadiliman at ang kaalaman na hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng mundo sa ilalim. At doon, sa gitna ng kawalan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya, isang lihim na naghihintay na matuklasan, isang twist na magbabago sa lahat. Ang pagkalunod na naramdaman namin sa whirlpool ay tila walang katapusan. Lahat ng pinangarap namin, lahat ng plano namin ay naglahong parang bula habang dinadala kami ng nag-aalimpuyong tubig patungo sa hindi namin kilalang mundo. Ang pag-ikot ng tubig ay tila isang sinaunang sayaw, hindi kami tinatantanan, at sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kakaibang pagnanasa na tuklasin ang lugar na ito. Kasama ko si Elina, ang babaeng pinangarap kong makasama sa habang buhay. At sa kabila ng panganib, alam kong hindi kami nag-iisa. Nang kami ay bumagsak sa isang matigas na lupa, ang pakiramdam ng kapanatagan ay bumalot sa akin. Hindi ko alam kung paano, pero parang may kuryente na umagos sa katawan ko. Isang uri ng enerhiya na nagbigay sa akin ng lakas. Si Elina ay nasa tabi ko, ang kanyang mga mata ay nagtatanong, ngunit puno ng pag-asa. Nasaan tayo? Tanong niya, ang boses niya ay puno ng pag-aalinlangan. Sa paligid namin ay isang mundo na puno ng kulay at liwanag. Hindi ko maipaliwanag, ngunit ang mga puno ay nagliliwanag na parang mga bituin at ang hangin ay puno ng bango ng mga bulaklak na hindi ko pa nakikita noon. Sa kabila ng kagandahan, may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa amin. Isang uri ng misteryo na tila naghihintay lang na mapukaw. Magkasama pa rin tayo, sabi ko kay Elina, hinawakan ko ang kanyang kamay. Kahit ano pa ang mangyari, magkasama nating haharapin ito. Naglakad kami sa kahabaan ng isang daan na tila nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang kabuuan ng lugar. Habang naglalakad, narinig namin ang pag-awit ng mga ibon na hindi namin kilala, ang kanilang mga tunog ay musika sa aming pandinig. Ang daan ay nagdala sa amin sa isang maliit na ilog na kumikinang na parang kristal sa ilalim ng liwanag ng araw. Parang panaginip, bulong ni Elina, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Pero bakit tayo nandito? Hindi ko rin alam ang sagot. Ang lahat ay tila isang misteryo, isang palaisipan na hindi ko pa kayang lutasin. Sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang uri ng koneksyon sa lugar na ito, isang tawag na tila nagmumula sa kailaliman ng aking puso. Habang kami ay naglalakad, napansin ko ang isang kakaibang anyo sa gilid ng ilog. Isang matandang lalaki, nakaupo sa tabi ng ilog, ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Lumapit kami sa kanya at sa isang iglap, naramdaman ko ang pagkapukaw ng hindi maipaliwanag na enerhiya. Maligayang pagdating, sabi ng matanda. Ang kanyang boses ay parang musika na umaagos sa hangin. Kayo ay napili. Ang mundo sa ilalim ay may sarili nitong lihim at kayo ang mga tagapagdala ng bagong pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit naramdaman ko ang bigat ng kanyang mga salita. Napili? Para sa ano? Tanong ni Elina. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Ngumiti ang matanda at sa kanyang mga mata ay naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan. Kayo ay mga tagapagligtas. Ang mundo sa ilalim ay nangangailangan ng tulong at kayo ang mga nasa tamang lugar at oras. Habang nakatingin kami kay Elina, naramdaman ko ang pag-aalinlangan na bumabalot sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko rin ang kanyang tapang, ang kanyang kakayahang harapin ang anumang pagsubok.
Anong klasing tulong? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng kuryosidad. Ang mundo sa ilalim ay puno ng lihim na hindi maaring masira, sabi ng matanda. May mga puwersa na nagbabanta sa kapayapaan ng lugar na ito at kayo ang susi para sa kanya. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Hindi ko alam kung paano, pero naramdaman ko rin ang pagnanasa na tumulong, na maging bahagi ng isang bagay na mas malaki sa aming dalawa. Handa kami, sabi ko kay Elina, ang aking boses ay puno ng determinasyon. Ngumiti siya at sa kanyang mga mata ay naramdaman ko ang pagtanggap. Oo, handa kami, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, naramdaman ko ang isang uri ng panganib. Isang banta na hindi ko pa nakikita, ngunit alam kong naroroon. Sa likod ng kagandahan ng mundo sa ilalim, may mga lihim na naghihintay lang na maibunyag. At habang kami ay naglalakad patungo sa hindi namin nakikita, naramdaman ko ang isang puwersa na gumagalaw sa likod ng mga anino. Ang isang misteryo na hindi pa namin kayang lutasin, isang sikreto na magbabago sa lahat. Sa kailaliman ng lugar na ito, alam kong may mga bagay na hindi namin kayang takasan. Ngunit sa kabila ng lahat, alam kong magkasama kami ni Elina at sa wakas, kami ay haharap sa anumang hamon na darating. Ngunit ano nga ba ang tunay na nasa likod ng mga lihim ng mundo sa ilalim? Ang sagot ay tila nasa dulo ng aming paglalakbay, naghihintay lang na matuklasan. Hindi ko akalain na ang mundo sa ilalim ng whirlpool ay magiging ganito kaganda. Sa halip na dilim at panganib, ang bumungad sa amin ay isang tanawin na tila kinuha mula sa mga kwentong pambata. Ang mga makukulay na halaman ay tila sumasayaw sa hangin at ang mga bahagharing ulap ay pabugso-bugsong bumubuo ng mga hugis sa kalangitan. Para kaming pumasok sa isang dimensyon na hindi ko kailanman naisip na posible. Subalit sa likod ng kagandahan, may nararamdaman akong kakaiba, isang alon ng kababalaghan na hindi ko maipaliwanag. Ram, tingnan mo ang mga puno, para silang gawa sa kristal, wika ni Lila, ang kasintahan ko, habang siya'y nagtatalon sa tuwa. Ang kanyang mga mata ay kumikislap sa kasiyahan, at ang kanyang ngiti ay nagbigay sa akin ng lakas ng loob na harapin ang anumang misteryo na inihain sa amin ng lugar na ito. Oo nga, Lila, parang isa itong paraiso, sagot ko habang hinahawakan ko ang kanyang kamay. Ang kanyang presensya ay nagsilbing sandigan ko sa mundong ito na puno ng hindi kilalang mga bagay. Naglakad kami sa isang landas na tila gawa sa mga bituin. Ang mga batong kumikinang sa ilalim ng aming mga paa ay nagbigay ng liwanag sa aming paglalakbay. Walang ibang naririnig kundi ang aming mga hakbang at ang banayad na agos ng hangin na dumaraan sa mga puno. Habang kami naglalakad, napansin ko ang isang kakaibang bagay. Sa di kalayuan, may isang tore na tila lumulutang sa hangin. Ang tore ay napapalibutan ng mga ulap na hugis spiral at ang mga ito'y kumikislap sa bawat pagkilos ng hangin. Ram, sa tingin mo ba dapat natin itong puntahan? Tanong ni Lila habang tinitingnan ng tore na may halong pagkamangha at kaba. Sa palagay ko, oo, maaaring may mga sagot doon sa kung bakit tayo narito. Sagot ko, kahit na ang aking puso ay tumitibok ng mabilis sa takot sa kung ano ang maaari naming matagpuan. Habang kami papalapit sa tore, napansin kong ang mga simbolo sa paligid nito ay tila lumalabas mula sa mga pader. Ang mga ito'y kumikislap at gumagalaw na parang nagsasayaw sa hangin. Sinubukan kong intindihin ang mga ito, ngunit tila ang mga ito'y bumubuo ng isang kwento na hindi ko maunawaan. Paglapit namin sa pintuan ng tore, bigla itong bumukas ng mag-isa. Ang loob ng tore ay puno ng liwanag na tila pumupuno sa bawat sulok ng espasyo. Pumasok kami at ang pintuan ay kusang nagsara sa likod namin.
Sa loob, isang hagdanan ang bumungad sa amin, paakyat. Walang ibang daan kundi ang hagdanan, kaya't nagsimula kaming umakyat. Ram, nararamdaman ko na parang may nagmamasid sa atin, bulong ni Lila habang siya'y nakikilabot. Tama ka, Lila. Parang may presensya dito na hindi ko maipaliwanag. Sagot ko habang pinipilit kong itago ang kaba sa aking boses. Patuloy kaming umakyat at sa bawat hakbang, ang pakiramdam na may nagmamasid ay lalong tumitindi. Pagdating namin sa tuktok ng hagdanan, bumungad sa amin ang isang silid na puno ng mga lumang libro at sinaunang kagamitan. Sa gitna ng silid ay may isang mesa at sa mesa ay may isang lumang libro na tila may aura ng kapangyarihan. Lumalapit kami sa mesa at sa paghawak ko sa libro, bigla itong nagbukas. Ang mga pahina ay naglalaman ng mga larawan ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan, mga kwento ng mga mundo sa ilalim ng dagat at mga misteryo ng kosmos na lampas sa aking imahinasyon. Ram, ano ang ibig sabihin ng mga ito? Tanong ni Lila habang siya'y nakatingin sa mga larawan sa libro. Baka ito ang susi sa kung paano tayo makakabalik sa ating mundo. O baka ito ang susi sa kung bakit tayo narito, sagot ko, habang ang aking mga mata'y naglalakbay sa mga kwento na nakapaloob sa libro. Habang kami nagbabasa, biglang may lumitaw na liwanag mula sa libro at ang mga pahina ay nagsimulang magbago. Ang mga simbolo ay naging mga salita at ang mga salita ay naging mga mensahe. Tulungan mo kami, Ram at Lila. Kayo ang pinili. Biglang nagsalita ang libro. Ang boses nito'y tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Nagkatinginan kami ni Lila. Ang aming mga puso'y puno ng takot at pagkamangha. Sino ang nagmamasid sa amin? Ano ang ibig sabihin ng mga mensahe? At bakit kami ang napili? Sa kabila ng lahat ng ito, alam kong hindi kami maaaring umatras. Ang whirlpool ay hindi lamang pintuan patungo sa ibang mundo. Ito pala'y simula ng isang paglalakbay na puno ng hiwaga at pag-ibig. At habang nakatingin kami sa liwanag na nagmumula sa libro, biglang may bumukas na lihim na daan sa likod ng tore. Isang landas patungo sa mas malalim na misteryo ng mundo sa ilalim. Isang landas na hindi namin inaasahan. Ang unang bagay na naramdaman ko nang magising ay ang malamig na hangin na dumadampis sa aking balat. Unti-unting bumalik ang aking diwa at naalala ko ang mga huling sandali namin ni Lila bago kami nahulog sa whirlpool. Ang tubig ay umikot sa amin ng napakabilis hanggang sa tila wala na kaming ibang pupuntahan kundi ang ilalim. Ngayon, narito kami sa isang mundo na hindi namin inakala kailanman na posible. Pagtingin ko sa paligid, nakita ko si Lila na nakaupo sa tabi ko. Pinagmamasdan ang kakaibang tanawin. Ang lugar ay tila isang paraiso sa ilalim ng lupa. Ang mga puno ay may mga dahon na kumikinang sa iba't ibang kulay. Ang lupa ay tila gawa sa pulbos na ginto. At ang mga ilog ay kumikislap sa ilalim ng liwanag ng mga kristal na nakasabit sa itaas. Lila, bulong ko, nandito tayo. Tumango siya, ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha. Hindi ko akalain na may ganitong klasing mundo sa ilalim. Naglakbay kami sa lugar na para bang hinahatak ng mga mahiwagang puwersa. Habang naglalakad, nararamdaman ko ang kakaibang enerhiya na bumabalot sa amin. Parang may buhay ang hangin, ang lupa at maging ang mga puno. Ang lahat ay tila nakatingin sa amin, nagmamasid, nag-aantay. Anong klasing mundo ito? Tanong ni Lila habang huminto kami sa harap ng isang malaking puno na may mga ugat na kumakalat sa malawak na kapatagan. Siguro ito ang mundo sa ilalim na sinasabi ng mga alamat. Sagot ko, iniisip ang mga kwento ng mga matatanda sa aming baryo. Sinasabi nila na may lugar sa ilalim ng lupa na puno ng hiwaga at mga lihim. Ngunit sa likod ng kagandahang ito, ramdam ko ang panganib. Hindi ko maipaliwanag, ngunit parang may nagbabantang panganib sa paligid.
Ang mga bulong ng hangin ay tila may daladalang mga mensahe, mga babala na hindi ko maintindihan. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay hanggang sa narating namin ang isang bahagi kung saan ang mga puno ay nagiging mas madilim, ang mga dahon ay nawawala ang kanilang kinang at ang lupa ay nagiging mas magaspang. Dito ko naramdaman ang tunay na bigat ng aming kinalalagyan. Ang mga kwento tungkol sa mundo sa ilalim ay hindi lamang tungkol sa kagandahan. May mga bahagi rin ito na puno ng mga lihim na hindi dapat mabuksan. Sa gitna ng aming pag-iisip, nakarinig kami ng mga yapak. Mabilis kaming nagtago sa likod ng isang puno, pinagmamasdan ang papalapit na figura. Isa itong matandang lalaki, nakasuot ng damit na tila mula sa ibang panahon, ang kanyang buhok ay mahaba at puti. Maligayang pagdating sa mundo sa ilalim, sabi niya, na tila alam ang aming presensya. Matagal ko nang inaantay ang inyong pagdating. Nagkatinginan kami ni Lila, hindi alam kung paano siya nakilala. Sino ka? Tanong ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan. Isa akong tagapangalaga ng mga lihim ng mundo sa ilalim. Sagot niya, ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman na tila hindi ko maabot. At kayo, mga dayuhan, ay may mahalagang papel na gagampanan. Hindi ko alam kung dapat akong maniwala, ngunit nararamdaman ko ang katotohanan sa kanyang mga salita. Parang may koneksyon kami sa lugar na ito, kahit na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Mahalagang papel, ulit ni Lila, ang kanyang tinig ay puno ng pag-usisa. Ano ang ibig mong sabihin? Ngumiti ang matanda, isang nangiti na puno ng misteryo. Ang mundo sa ilalim ay may mga lihim na matagal nang nakatago. Ngunit ngayon, panahon na upang buksan ang mga ito. Habang nagsasalita siya, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin, ang pagdilim ng paligid. May dumadaang anino, isang presensya na nagbabanta. Sa likod ng kanyang mangiti, nararamdaman ko ang panganib. Isang banta na hindi namin inasahan. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng pagbagsak ng mga puno, ang paggalaw ng lupa. May paparating na bagay, isang puwersa na hindi namin maipaliwanag. Ang matanda ay nagbigay ng isang huling tingin bago siya biglang nawala. Iniwan kaming magkasintahan na nagtataka sa mga susunod na mangyayari. Nasa panganib tayo, Lila, sabi ko, hinahanap ang kanyang kamay. May kailangan tayong malaman at mabilis. Ngunit bago pa man kami makagalaw, naramdaman namin ang pag-ikot ng hangin. Ang whirlpool ay bumalik, mas malakas, mas mabilis. Hinigop kami ng puwersa at sa isang iglap, naramdaman ko ang pag-angat ng aming mga katawan pabalik sa kung saan kami nagsimula o sa isang lugar na hindi pa namin nakikita. Ang mundo sa ilalim ay puno ng hiwaga, ngunit ang tunay na lihim nito ay nagsisimula pa lang magbukas. Sa aming pagbabalik, dala namin ang mga tanong na naghahanap ng kasagutan at ang twist ng kapalaran ay patuloy na naglalaro sa aming mga puso. Ano ang naghihintay sa amin sa pagbabalik? Ang sagot ay nasa mga kamay ng tadhana at sa mundo sa ilalim, ang lahat ay posible. Sa gitna ng aming paglalakbay sa mundo sa ilalim, nilukuban kami ng kakaibang katahimikan. Ang mga tunog ng mga nilalang na dati umaawit ngunit ngayon ay tila naglaho, na para bang nagkukubli sila sa likod ng mga anino. Sa bawat hakbang namin ni Eliza, nararamdaman ko ang bigat ng bawat palapag ng lupa na aming tinatahak. Tila ba ang mundo ay isang malaking misteryo na gustong ipahayag sa amin ang kanyang lihim. Daniel, nararamdaman mo ba? Tanong ni Eliza habang pilit niyang inaabot ang aking kamay na para bang ang kanyang paghawak ay magsisilbing kaligtasan namin. Oo, Eliza, parang may kakaiba sa paligid. Ang mga puno, ang hangin, lahat ng ito ay may ibinubulong na hindi ko mawari. Sagot ko habang sinisikap kong pakinggan ang mga bulong ng hangin. Sa kabila ng aming takot,
May kung anong kapayapaan ang dala ng kanyang presensya. Habang patuloy kaming naglalakad, napansin namin ang isang ilog na umaagos sa gilid ng isang makapal na gubat. Ang tubig nito'y malinaw, ngunit may kulay bughaw na hindi karaniwan. Napakaganda, ngunit may kung anong pangamba ang dulot nito. Nang kami lumapit, napansin namin ang isang batang babae na nakaupo sa tabi ng ilog. Ang kanyang buhok ay tila kumikinang sa liwanag ng araw, na parang isang ginintuang sinag na lumalagpas sa kanyang balikat. "Kamusta, mga estranghero?" bati ng batang babae habang nakangiti. Maligayang pagdating sa mundo sa ilalim. Nagkatinginan kami ni Eliza, nagtatanong kung paano niya nalalaman na kami mula sa itaas. Ngunit bago pa kami makasagot, nagpatuloy siya sa pagsasalita. "Alam kong hinahanap ninyo ang daan pa uwi, ngunit may kailangan kayong malaman bago kayo makabalik." Sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng misteryo. Ang mundo sa ilalim ay may sariling batas at may mga nilalang na gustong manatili kayo dito. Nagsimula akong magtanong, ano ang mga batas na ito at bakit gusto nilang manatili kami? Ngunit bago pa siya sumagot, bigla niyang itinuro ang isang malawak na daan na puno ng mga bulaklak na kumikinang sa dilim. "Doon ninyo matatagpuan ang sagot, ngunit mag-ingat sapagkat ang daang iyon ay puno ng mga pagsubok. Sa bawat hakbang may mga lihim na inyong matutuklasan." Habang iniisip ko ang kanyang mga sinabi, naramdaman ko ang pagbilis ng tibok ng aking puso. Alam kong ito'y isang panganib, ngunit may kung anong puwersa na humihila sa akin patungo sa daang iyon. Hinawakan ko ang kamay ni Eliza at sabay kaming naglakbay sa daan ng puno ng mga bulaklak. Sa bawat hakbang, nararamdaman ko ang paghinga ng lupa. Ang mga bulaklak ay tila nag-aawit ng mga kwento ng mga lumang panahon. Hanggang sa makarating kami sa isang krusada kung saan ang daan ay nahahati sa tatlo. Sa gitna ng krusada ay may isang bato na may nakaukit na mga simbolo. Sinubukan kong basahin ang mga simbolo, ngunit tila mga lihim na hindi ko kayang ipahayag. "Eliza, ano sa tingin mo ang kahulugan nito?" tanong ko habang pilit kong inuunawa ang mga nakaukit sa bato. "Daniel, ang mga simbolo ay tila mga salamin ng ating damdamin. Tingnan mo, ang bawat daan ay may kanya-kanyang kulay. Ang pula ay para sa tapang, ang asul ay para sa karunungan, at ang berde ay para sa pag-ibig." Sagot ni Eliza habang maingat niyang tinitingnan ang bawat daan. Napaisip ako. Ang aming paglalakbay ay puno ng mga pagsubok, ngunit alam ko na ang pag-ibig ni Eliza ang naging gabay namin sa bawat hakbang. "Siguro, ito ang tamang daan," sabi ko habang itinuturo ang daang berde. Ngunit bago pa kami makagawa ng hakbang, biglang lumitaw ang batang babae na nakita namin kanina. "Tama ang inyong napili," sabi niya, "ngunit may isang bagay na kailangan ninyong malaman." Nagtaka kami sa kanyang sinabi. "Ano ito?" tanong ni Eliza. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. "Ang mundo sa ilalim ay hindi lamang isang daan patungo sa kaligtasan. May mga nilalang dito na nagkukubli at isang bagay ang nais nilang ipahayag sa inyo," sagot niya habang biglang umihip ang hangin na tila nagdadala ng isang lihim. At doon, sa gitna ng aming paglalakbay, biglang lumitaw ang isang anino mula sa likod ng mga puno. Ang kanyang mga mata ay tila apoy, at sa isang iglap, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa paligid. "Daniel, Eliza, hindi kayo makakabalik sa itaas, sapagkat kayo'y bahagi na ng aming mundo." Napatigil kami, ang aming mga puso ay puno ng takot, ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang init ng kamay ni Eliza na hindi bumitiw. Sa gitna ng aming paglalakbay, sa kabila ng mga panganib, ang aming pag-ibig ang naging tanglaw sa dilim. Ngunit ang tanong ay nananatili. Paano kami makakabalik sa itaas kung ang mundo sa ilalim ay may iba pang plano para sa amin? Hindi ko alam kung paano nangyari ang lahat, pero sa isang iglap,
naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa amin ni Luna habang patuloy kaming nahuhulog sa kailaliman ng whirlpool. Sa bawat segundo, ang aming mundo ay tila nagiging mas malabo, mas misteryoso, at mas puno ng mga tanong na walang kasagutan. Sa kabila ng takot, naramdaman ko ang kanyang kamay na mahigpit na nakahawak sa akin. Sa gitna ng kaguluhan, siya ang aking sandigan. Ang tunog ng mga alon ay unti-unting naglaho at ang mga kulay sa paligid ay naging mas maliwanag, mas makulay kaysa sa inaasahan ko. Sa ilalim ng whirlpool, natagpuan namin ang aming sarili sa isang lugar na hindi ko kayang ilarawan. Ang lupa ay tila gawa sa mga kumikinang na kristal at ang mga puno ay nagdadala ng mga prutas na hindi ko pa nakikita sa labas. Ang hangin ay puno ng mga samyo na nagdadala ng balanse sa aking isipan. Ano ba yung lugar ito? Tanong ni Luna habang sinisikap niyang intindihin ang kakaibang tanawin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha at naramdaman ko ang parehong damdamin. Parang ibang mundo, sagot ko habang tinutulungan siyang tumayo. Parang isang mundo sa ilalim ng ating mundo. Habang kami ay naglalakad, natuklasan namin na ang mga nilalang dito ay kakaiba at hindi pangkaraniwan. May mga ibong may pakpak na kasing laki ng mga tao at mga hayop na may mga mata na kasing ningning ng mga bituin. Ngunit sa kabila ng kanilang kakaibang anyo, sila ay tila hindi mapanganib, kundi mapayapa at palakaibigan. Sa aming paglalakbay, nakarinig kami ng musika, isang melodiya na puno ng damdamin na tila nagmumula sa kalaliman ng aming mga puso. Ang tunog ay nagbigay sa amin ng pakiramdam ng kaligtasan, na para bang ang lugar na ito ay hindi lamang isang misteryo, kundi isang tahanan na naghihintay na aming tuklasin. Habang kami ay patuloy na naglalakad, nakita namin ang isang lumang balon. Ang tubig nito ay kristal na malinaw at ang paligid ay tila may kakaibang enerhiya. Hinawakan ni Luna ang balon at sa kanyang pagkilos, ang tubig ay nagpakita ng mga larawan, mga alaala ng aming nakaraan, mga sandali ng saya at lungkot, mga pagkakataon kung saan ang aming pagmamahalan ay nasubok. Ang lahat ng ito ay parang isang panaginip, sabi ni Luna habang tinititigan ang mga larawan. Pero bakit tayo narito? Hindi ko alam ang sagot, ngunit sa kabila ng lahat, alam ko na ang lugar na ito ay may lihim na kailangan naming tuklasin. Parang ito ay isang bahagi ng aming kapalaran na hindi namin maaaring iwasan. Habang kami ay nagmamasid, isang matandang lalaki ang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at ang kanyang presensya ay nagbigay sa amin ng pakiramdam ng katiwasayan. Maligayang pagdating, sabi niya. Kayo ay mga napili upang tuklasin ang mundo sa ilalim. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, puno ng pag-aalinlangan. Ang mundo sa ilalim ay isang lugar ng pag-unawa, paliwanag niya. Ito ay isang lugar kung saan ang mga puso ay nagkakaisa at ang mga lihim ay natutuklasan. Habang kami ay nakikinig, unti-unti naming naintindihan na ang whirlpool ay hindi isang aksidente. Ito ay isang daan patungo sa isang mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa isa't isa kundi sa mundo sa kabuuan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang bagay na hindi tama. Ang matandang lalaki ay biglang naglaho at naramdaman namin ang isang kakaibang presensya. Isang malamig na hangin na nagdala ng kaba sa aming mga puso. Sa gitna ng pagkalito, narinig namin ang isang bulong, isang tinig na puno ng hiwaga na tila nagmumula sa kaililiman ng aming mga puso. Ang inyong pagmamahalan ay susubukin, sabi ng tinig. At sa dulo ng inyong paglalakbay, isang desisyon ang dapat gawin. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito, ngunit sa kabila ng takot, naramdaman ko ang lakas ng aming pagmamahalan, isang puwersa na mas malakas kaysa sa whirlpool, mas malalim kaysa sa mundo sa ilalim.
Habang kami ay nakatayo sa harap ng balon, alam ko na ang aming paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. At sa kabila ng lahat ng hiwaga, isa lang ang tiyak. Kami ay magkasama sa mundong ito at handa kaming tuklasin ang lahat ng lihim na naghihintay sa amin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang tanong na hindi matanggal sa aking isipan. Ano ang magiging desisyon namin sa dulo ng aming paglalakbay? Ang sagot ay nanatiling palaisipan, isang cliffhanger na patuloy na bumabalot sa aming mga puso. Ang pag-ikot ng whirlpool ay tila walang tigil na gumugulong sa hangin, hinihigop ang bawat bahagi ng aming pagkatao. Sa bawat segundo na lumilipas, nararamdaman ko ang paghimok ng hindi maipaliwanag na puwersa, na tila inaanyayahan kami sa isang mundo na puno ng hiwaga. Sa kabila ng takot at kaba, naroon pa rin ang tiwala sa isa't isa ng aking kasintahan, si Lila. Lila, hawakan mo ang kamay ko ng mahigpit. Bulong ko habang ang aming mga katawan ay patuloy na nilalamon ng nagngangalit na alon. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala, ngunit may kakapalan ng tapang. Ang aming mga daliri ay mahigpit na magkahawak, pinipilit na hindi maghiwalay sa kabila ng lakas ng agos. Sa paglusong namin, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam. Parang may tinig na bumubulong sa akin, isang tawag mula sa kailaliman. Ano ito? Ano ang nag-aabang sa amin sa ilalim? Tanong ko sa sarili habang ang whirlpool ay patuloy na lumalalim. Nang bigla na lamang kaming lumubog, isang liwanag ang bumalot sa amin at nagising ako sa isang lugar na hindi ko inaasahan. Ang paligid ay puno ng kulay at liwanag na tila isang panaginip. Ang hangin ay may halimuyak ng mga bulaklak at ang lupa ay parang kinikiliti ang aking talampakan. Kasama ko si Lila, ngunit may kakaiba sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka at giliw habang iniikot niya ang kanyang paningin sa paligid. Nasaan tayo? Tanong niya, ang tinig niya ay puno ng paghanga at pagkamangha. Hindi ko alam kung paano ko ito sasagutin. Ang lugar na ito ay parang isang mundo sa ilalim ng lupa, ngunit puno ng buhay at misteryo. Ang mga puno ay may mga dahon na nagkikislapan at ang mga ibon na lumilipad ay may mga pakpak na parang mga kristal. Ang aming mga mata ay hindi mapirmi sa iisang bagay. Bawat sulok ay may bagong tanawin na nag-aanyaya sa aming pagtuon. Naglakad kami sa gitna ng kagubatan, hinahanap ang sagot sa aming mga tanong. Sa bawat hakbang na aming tinatahak, nararamdaman ko ang pag-aalay ng lugar na ito sa amin. Parang may lihim na nais nitong ipahayag at kami ang mga pinili para tuklasin ito. Habang naglalakad, napansin ko ang isang kakaibang ukit sa isang malaking bato. May mga simbolo na hindi ko pa nakikita kailanman, ngunit parang kilala ni Lila ang mga ito. Napansin ko ang bigla niyang pagtigil at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng pagkilala. Alam ko ito, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Ito ang kwento ng mga tagapag-ingat ng lugar na ito. Sila ang mga bantay ng lihim na mundo sa ilalim. Parang may kumikislap na ilaw sa kanyang mga mata, isang liwanag ng pagkaunawa na hindi ko maipaliwanag. Habang nagbabasa siya ng mga simbolo, naramdaman ko ang pag-agos ng lakas mula sa kanya na parang siya ang tulay sa pagitan ng aming mundo at ng misteryosong lugar na ito. Ngunit sa kanyang pagbabasa, may isang bahagi na tila nagbigay babala. Ang sino mang makakahanap sa mga tagapag-ingat ay kailangan ipagpatuloy ang kanilang misyon. Ngunit may kapalit ang bawat hakbang, isang sakripisyo ng pagmamahal. Naramdaman ko ang bigat ng mga salita na tila may hinagpis sa hangin. Ano ang ibig sabihin nito? Tanong ko, ang aking tinig ay puno ng pag-aalala. Ngunit bago pa man siya makasagot, narinig namin ang tunog ng mga yapak, papalapit sa aming kinatatayuan. Ang mga puno ay tila nagbubulong at sa aming harapan lumitaw ang isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ang kanyang anyo ay parang ningning ng buwan
at ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan ng daan-daang taon. Maligayang pagdating, sabi ng nilalang, ang kanyang tinig ay parang hangin na lumilipad. Kayo ang mga pinili. Ang kanyang mga salita ay may kaakibat na bigat ng responsibilidad at alam ko na sa puntong ito, hindi na kami makakabalik. Nasa harap namin ang 100 puno ng misteryo at ang aming mga puso ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang aming pagmamahalan, ang aming sandigan sa gitna ng kaguluhan. Ngunit alam ko na sa huli, may kailangan kaming isakripisyo. Ang twist na ito ay bumabalot sa aming mga puso. Nag-aanyaya sa amin na pumili sa pagitan ng aming pagmamahalan at ng kapalaran na nakalaan sa amin. Sa gitna ng aming pagninilay, isang malalim na tanong ang umusbong. Ano ang handa naming isakripisyo para sa kapalaran na ito? Sa susunod na hakbang, ang aming mga puso ay magpapasya sa landas na tatahakin, 100 puno ng pag-asa at misteryo. Sa gitna ng walang kasiguraduhan, nagising ako sa kakaibang pakiramdam. Naramdaman ko ang malamig na hangin na bumabalot sa akin at tila may mga bulong ng alon sa aking pandinig. Kasama ko si Althea, ang aking kasintahan na nahulog sa whirlpool. Alam kong parehong gising ang aming diwa, ngunit tila ba napapagitnaan kami ng bangungot at panaginip. Hindi ko maaninag ang paligid, ngunit dama ko ang kanyang kamay sa aking palad, isang pahiwatig na siya ay gising at kasama ko sa paglalakbay na ito. Althea, bulong ko, umaasang maririnig niya. Nasaan tayo? Naririnig kita, Lucas. Sagot niya, mahina ngunit puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung nasaan tayo, pero alam kong hindi tayo nag-iisa. Sa bawat hakbang naming pasulong, unti-unting lumilitaw ang isang tanawin. Isang mundo sa ilalim ng karagatang hindi namin akalaing umiiral. Ang mga puno'y malakristal, nagliliwanag sa bawat paggalaw ng hangin. Sa ilalim ng mga paa namin ay ang lupaing kumikinang sa bughaw at lila. Ang mga nilalang na hindi karaniwan ay naglipana, mga isdang lumilipad, mga ibong lumalangoy. Dito, ang hanggan ng alam namin ay nagbago. Ang langit ay nasa ilalim, ang dagat ay nasa ibabaw. Hindi ito posible, sabi ko, habang pinagmamasdan ang kagandahan ng paligid. Parang nasa panaginip tayo. Pero nararamdaman kita, Lucas. Nararamdaman ko ang lahat ng ito, sagot ni Althea, habang ang kanyang mga matay nagtataka at humahanga sa tanawin. Hindi ko alam kung anong puwersa ang nagdala sa amin dito, pero nararamdaman kong may layunin ito. Ang mundo sa ilalim ng whirlpool ay may sariling hiwaga. Naririnig ko ang mga bulong ng hangin, nagkukwento ng mga lihim na hindi ko maunawaan. Ang bawat hakbang namin ay tila patungo sa isang destinasyon na hindi pa namin alam. Habang naglalakad kami, napansin naming may landas na umuusbong sa harapan. Isang daan na tila gawa sa mga bituin. Sinundan namin ito at sa bawat hakbang ay ang pakiramdam ng pag-asa at takot. Hindi namin alam kung saan kami dadalhin ng daang ito, ngunit dama namin na ito'y mahalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, narating namin ang isang lugar na tila isang altar. Sa gitna nito ay mayroong isang bagay na kumikinang, isang bagay na tila puno ng enerhiya. Isang malabola na liwanag, lumulutang at nag-aanyaya. Naramdaman ko ang pagnanasa na hawakan ito, ngunit may hiwaga itong bumabalot sa kanya. Isang pahiwatig ng kapangyarihan na hindi ko paganap na naiintindihan. Lucas, nararamdaman mo ba ito? Tanong ni Althea, ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at pananabik. Parang may sinasabi ito sa atin. Oh, Althea, parang tinatawag tayo ng liwanag na ito. Pero, ano kaya ang ibig sabihin nito? Sa aming pagtitig sa liwanag, unti-unting lumitaw ang mga imahe, mga larawan ng aming nakaraan, mga alaala ng aming pag-iibigan, mga sandali ng saya at hirap.
Naramdaman ko ang init ng liwanag na tila umuukit sa aming mga puso, binubuksan ng mga pinto ng aming mga alaala. Biglang nagbago ang mga larawan. Nagpakita ang mga imahe ng hinaharap, mga eksena na hindi pa namin naranasan. Nakita ko ang sarili ko kasama si Althea sa iba't ibang lugar, mga tanawin ng kaligayahan at mga pagsubok. Naramdaman ko ang bigat ng mga responsibilidad na darating, ngunit may kasamang pag-asa at pag-ibig. Althea, ito ba ang ating kapalaran? Tanong ko, hindi maalis ang tingin sa mga imahe. Lucas, ang liwanag na ito, parang nagbibigay ito ng mga pagpipilian. Sagot ni Althea, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Kailangan natin itong piliin ang landas na tatahakin. Sa gitna ng aming pagninilay, naramdaman kong may puwersang humihila sa amin palayo sa altar. Ang liwanag ay unti-unting naglalaho, ngunit naiwan sa amin ang mga damdaming hindi namin maalis. Ang aming mga puso ay puno ng mga tanong at hindi namin alam ang mga kasagutan. Ngunit bago pa lubos na maglaho ang liwanag, isang bulong ang narinig namin, isang mensahe na tila babahagi ng aming takdang kapalaran. Pumili kayo. Piliin ang landas na magdadala sa inyo sa kalayaan o sa kapahamakan. Ang bawat pagpili ay may kapalit. Sa isang iglap, naglaho ang mundo sa ilalim at kami muling bumalik sa realidad sa gilid ng whirlpool. Ang aming mga puso ay puno ng kaba habang ang aming mga mata ay nagtanungan, nagtataka sa kahulugan ng aming naranasan. Lucas, ano ang pipiliin natin? Tanong ni Althea. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalala. Althea, hindi ko alam, pero alam kong ang mga sagot ay nasa atin, sa ating mga puso. Kailangan nating magpasya. Sa kabila ng lahat, ang tanong na ito ang nag-iwan sa amin ng mas malaking misteryo. Ano ang aming pipiliin? Ang kapalaran ba namin ay nasa aming mga kamay o ito'y isang lihim na dapat pa naming tuklasin? Isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa amin pagkagising ko. Sa kawalan ng liwanag at sa gitna ng kakaibang mundo na aming kinahulugan, nararamdaman ko ang paggapang ng takot sa aking dibdib. Ngunit sa kabila nito, naroon pa rin ang init ng pagmamahal ko kay Elena, ang aking kasintahan na nasa tabi ko. Ang kanyang boses ang unang bagay na narinig ko. Tila isang musika na pumapawi sa aking pag-aalala. Matagal na tayong narito, bulong niya na may halong pag-aalala sa kanyang tinig. Ngunit hindi ko pa rin maintindihan kung paano tayo nakarating dito. Kasama ng mga alaala ng nagdaang mga araw at gabi, bumabalik sa akin ang mga pangyayari bago kami nahulog sa whirlpool na iyon. Isang simpleng lakad lamang sana sa tabing dagat ang aming plano. Ngunit sino ang mag-aakalang ang dagat na iyon ay may lihim na pintuan patungo sa isang mundo sa ilalim? Sa bawat hakbang na aming tinatahak sa kakaibang mundong ito, tila lumalalim ang misteryo sa paligid. Ang lugar ay isang halo ng kagandahan at panganib. Ang mga puno ay may mga dahon na kumikinang sa dilim, habang ang lupaing nilalakaran namin ay parang nababalot ng malahumangong usok. Sa kabila nito, si Elena ay hindi nawawalan ng pag-asa. Palaging may ngiti sa kanyang labi tuwing nagkakatinginan kami. Marahil ang whirlpool ang susi, sabi niya habang tinitignan ang paligid. Kailangan nating hanapin ang daan pabalik. Hindi tayo pwedeng manatili dito magpakailanman. Habang nagsisimula kaming maglakbay, inaabot ko ang kanyang kamay, pinipisil ito ng mahigpit, isang pag-asang maaaring makahanap kami ng kasagutan. Sa bawat araw na lumilipas, bumubuo kami ng mapa sa aming isipan. Mga landas na aming nilakbay, mga kakaibang nilalang na aming nakasalamuha, at ang mga misteryosong simbolo na nakaukit sa mga bato. Isang araw, habang kami naglalakad sa gilid ng isang malalim na bangin, napansin ko ang kakaibang liwanag na nanggagaling sa ibaba. Ang mga ilaw ay kumikislap na parang mga bituin sa lupa. Kakaiba
At sa isang bahagi ng aking puso, naramdaman kong ito ang daan. Elena, tingnan mo, sabi ko, sabay turo sa direksyon ng liwanag. Ano kaya ang meron doon? Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nagbago ang hangin. Isang malamig na simoy ang dumaan, sinundan ng mga bulong na tila nagmula sa kawalan. Para bang may mga pag-uusap na hindi mo matukoy kung saang direksyon nanggagaling. Nagkatinginan kami, parehong nararamdaman ang paggapang ng misteryo sa aming paligid. Nararamdaman mo rin ba? Tanong ni Elena. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halong takot at pananabik. Tumango ako. Oo, tila may kakaibang puwersa na nagtutulak sa atin. Nagpatuloy kami sa paglalakad, sinusundan ng liwanag na nagmumula sa ilalim ng bangin. Sa bawat hakbang na papalapit sa liwanag, ang mga bulong ay lalong lumalakas. Hanggang sa narating namin ang gilid ng bangin na iyon at sa unang pagkakataon, nakita namin ang isang mundo sa ilalim ng mundo. Isang lungsod na kumikinang sa dilim, puno ng mga istruktura na tila gawa sa kristal. Ang mga nilalang na naroon ay may kakaibang anyo. Hindi tao, ngunit hindi rin hayop. Sila'y naglalakad sa mga kalsada, hindi alintana ang aming presensya. Tila isang panaginip na hindi mo nais magising. Sa gitna ng kagandahan, nakita namin ang isang pamilyar na anyo. Isang whirlpool, ngunit iba sa whirlpool na nagdala sa amin dito. Ang tubig ay kumikislap sa ilalim ng liwanag, isang misteryosong puwersa na tila ng aanyaya. Elena, tingnan mo, sabi ko, sabay turo sa whirlpool. Ito ang daan pabalik. Ngunit bago pa man kami makalapit, naramdaman namin ang kakaibang puwersa na humihila sa amin. Ang mga bulong ay naging sigaw, ang hangin ay nag-iba ng direksyon. Sa isang iglap, ang lupa ay tila gumalaw sa ilalim ng aming mga paa. At sa aming pagkagulat, ang whirlpool ay nagsimulang umikot ng mas mabilis, ang tubig ay tila bumabaliktad. Naglalabas ng liwanag na pumupuno sa buong lugar. Ang mga nilalang ay nagsimulang maglakad papalapit. Ang kanilang mga mata ay tila naglalagablab sa ilalim ng liwanag. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ko ang pagpisil ni Elena sa aking kamay, isang hudyat ng kanyang tiwala sa akin. Ngunit sa kabila ng aming pag-asa, ang whirlpool ay nagbubukas ng isang bagong misteryo, isang bagong daan patungo sa kung saan. At sa isang iglap, kami nahulog muli, patungo sa kawalang alam. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ko na alam kung saan kami dadalhin ng whirlpool. Ang mundo sa ilalim ng mundo ay nag-iwan ng higit na misteryo kaysa kasagutan. At sa likod ng bawat pag-ikot ng tubig, naroon ang tanong, ano ang susunod na mangyayari sa amin? Hindi ko maalis sa aking isipan ang mga nangyari noong kami nahulog sa whirlpool. Parang isang bangungot na paulit-ulit bumabalik sa akin tuwing mag-isa ako sa gabi. Ang agos ng tubig, ang pag-ikot nito na tila walang katapusan at ang pakiramdam na parang hinihigop ang aming mga kaluluwa patungo sa isang lugar na hindi namin alam. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maipagkakaila ang kakaibang saya na nararamdaman ko tuwing kasama ko si Elisa, ang aking kasintahan. Siya ang aking liwanag sa gitna ng kadiliman ng mundo sa ilalim. Sa mga nakaraang araw, unti-unti naming natutunan ang mga hiwaga ng mundo sa ilalim. Ito'y tila isang dimensyon na puno ng mga nilalang na hindi ko kailanman naisip na mabubuhay. Mga halaman na kumikinang sa dilim, mga hayop na naglalakad sa hangin, at mga tao na may kakayahang makipag-usap sa mga bituin. Sa kabila ng kakaibang mundong ito, tila wala kaming takot sapagkat magkasama kami ni Elisa. Isang gabi, habang nakaupo kami sa ilalim ng isang puno na may mga dahon na kasing liwanag ng mga parol, bigla kong naramdaman ang kanyang kamay sa aking balikat. Nakakatakot, hindi ba? Tanong niya habang nakatingin sa mga bituin na tila kay lapit, ngunit kay layo. Oo,
Pero hindi ko alam kung mas natatakot ako sa lugar na ito o sa ideya na baka hindi na natin makita ang ating mundo. Sagot ko. Napansin kong may kakaibang lungkot sa kanyang mga mata, isang lungkot na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Alam mo, may mga gabi na iniisip ko kung paano kung hindi na tayo makabalik, sabi ni Eliza habang hinahabol ang kanyang hininga. Paano kung ito na ang ating bagong mundo? Paano kung bago niya pa ito maipagpatuloy, isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa paligid? Parang isang sirena na tumatawag sa amin. Tumayo kami pareho, alerto, at hinanap ang pinagmulan ng tunog. Sa likod ng mga puno, sa likod ng mga kumikinang na halaman, nakita namin ang isang malaking ilaw na parang bumubulusok mula sa lupa. Ano iyon? Tanong ko habang hinahawakan ng kamay ni Eliza ng mas mahigpit. Pakiramdam ko ay umikot ang buong paligid, katulad ng whirlpool na bumalot sa amin noon. Parang pintuan, sagot ni Eliza. Ang mga mata niya ay nagliliwanag sa pag-aasam. Baka ito na ang paraan para makabalik tayo. Ngunit bago kami makalapit, isang nilalang na tila gawa sa liwanag ang lumitaw sa harap namin. Ang kanyang anyo ay hindi maipaliwanag, parang tao, ngunit hindi. Parang hayop, ngunit higit pa. Hindi pa kayo handa, sabi ng nilalang. Ang boses nito'y tila musika, ngunit may halong otoridad. Bakit hindi pa? Kailangan na naming makabalik. Sabi ko puno ng pag-aalala at pagnanasa na makabalik sa aming mundo. Ang mundo sa ibabaw ay puno ng mga bagay na hindi ninyo pa nauunawaan. Ang inyong paglalakbay ay hindi pa tapos. Sagot ng nilalang. At sa isang iglap, lumabo ang kanyang anyo at nawala siya sa hangin. Napalingon ako kay Eliza na tila nag-iisip ng malalim. Ano ang gagawin natin ngayon? Tanong ko, ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, hinawakan niya ang aking kamay at dahan-dahang naglakad papalayo sa ilaw. Sa aming paglalakad, naramdaman kong may kakaibang lakas na bumabalot sa amin. Parang ang mundo sa ilalim ay may sariling isip at may sariling plano para sa amin. Sa bawat hakbang, lalo kong nararamdaman ang koneksyon naming dalawa ni Eliza. Isang koneksyon na tila mas malakas pa kaysa sa dati. Hanggang sa bigla siyang huminto at tumingin sa akin ng diretso sa mga mata. May kailangan kang malaman, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng kaba at misteryo. Ano iyon? Tanong ko habang sinisikap na basahin ang kanyang mga mata. Ako ang dahilan kung bakit tayo narito. Ako ang naghila sa atin sa whirlpool. Aminin niya, at sa mga salitang iyon, parang bumagsak ang buong mundo sa akin. Hindi ko alam kung paano mag-react. Ang mga salitang iyon ay tila mga kidlat na tumama sa aking puso. Bakit, Eliza? Bakit mo ginawa iyon? Tanong ko, puno ng pagkalito at sakit. Ngunit bago pa siya makasagot, isang kakaibang tunog ang muling umalingaw-ngaw. Isang tunog na tila nagmumula sa aming likuran. Napalingon kami at doon namin nakita ang isang daan na tila bumuka sa kabila ng mga puno. Isang daan na nag-aanyaya sa amin na tuklasin ang mas malalim na hiwaga ng mundo sa ilalim. Sa sandaling iyon, alam kong ang aming kwento ay hindi pa tapos at ang tunay na pagsubok ay nagsisimula pa lamang. Sa ilalim ng mapusyaw na liwanag ng buwan, naramdaman kong muli ang init ng kamay ni Elena na mahigpit na nakahawak sa akin. Ang malamig na hangin na nagmumula sa paligid ng whirlpool ay tila nagsilbing paalala sa amin ng hindi paniwalang paglalakbay na aming pinagdaanan. Sa kabila ng lahat ng panganib, ang aming pagmamahalan ay nanatiling matatag. Isang sinulid na nag-uugnay sa aming mga kaluluwa sa gitna ng kaguluhan. Sa kabila ng kadiliman ng mundo sa ilalim, may kakaibang liwanag na nagmumula sa isang hindi pangkaraniwang bagay na aming natagpuan. Isang pinto. Hindi ito basta-bastang pinto. Ito'y yari sa makintab na ginto na tila may sariling pag-iisip na kumikislap sa bawat galaw namin.
Ang mga ukit sa paligid nito ay tila mga sinaunang simbolo na hindi namin mawari kung ano ang kahulugan. Ngunit ang isang bagay ay sigurado, may puwersa itong humihila sa amin patungo sa lihim nito. Elena, sigurado ka bang gusto mong buksan ito? Tanong ko, nararamdaman ang bigat ng desisyon. Ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang determinasyon, isang pagsulyap na nagsasabing handa siyang harapin ang anumang maaaring mangyari. Tumango siya at sa simpleng galaw na iyon, alam kong walang pag-aalinlangan sa kanya. Sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, naalala ko kung paano kami nagsimula. Isang simpleng pagkikita, isang pag-uusap na nauwi sa pagmamahalan. Ang bawat hakbang patungo sa pinto ay parang pag-ikot ng oras pabalik sa simula, ngunit may kasamang kaalaman na wala ng atrasan. Habang dahan-dahan naming binubuksan ang pinto, isang malamig na simoy ng hangin ang bumalot sa amin, nagpaparamdam ng kakaibang kilabot. Sa loob ng pinto ay bumungad ang isang kakaibang tanawin, isang mundo na puno ng mga lumilipad na isla, mga puno na nagliliwanag sa iba't ibang kulay at mga nilalang na hindi namin kailanman nakita. Ang mundo sa ilalim ay hindi lamang isang misteryo, ito'y isang paraiso na may sariling buhay. Ngunit sa gitna ng kagandahan, may isang bagay na tila hindi tama. Sa di kalayuan, may isang nilalang na nagmamasid sa amin. Isang babae na may balabal na kumukubli sa kanyang mukha. Ang kanyang presensya ay tila isang banta, ngunit hindi siya gumagalaw, hindi siya nagsasalita. Naramdaman ko ang kabog ng aking dibdib at ang pagdududa ay bumalot sa aking isipan. Elena, kilala mo ba siya? Bulong ko, hindi maalis ang tingin sa misteryosong babae. Parang, parang nakita ko na siya dati, sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Sa paglapit namin sa kanya, bigla siyang naglaho, na tila isang alingawngaw lamang sa hangin. Ngunit sa kanyang iniwang lugar, may isang bagay na kumikinang. Isang kwintas na may palawit na hugis puso. Sa palawit nakaukit ang mga salitang pag-ibig ang susi. Sinuri namin ang kwintas, sinusubukang intindihin ang kahulugan nito. Ngunit bago pa man namin maiproseso ang lahat, isang malakas na ugong ang umalingawngaw mula sa paligid. Ang lupa ay nagsimulang yumanig at ang mga isla sa kalangitan ay tila bumabalikwas na parang may naguutos sa kanila na magpulong. Sa gitna ng kaguluhan, nakita namin ang isang matandang lalaki na naglalakad papunta sa amin. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at ang kanyang tinig ay tila isang bulong ng hangin. Ang kwintas na yan, sabi niya, ay isang susi sa tunay na kalayaan. Ngunit hindi ito madali. Kailangan ninyong harapin ang takot at pag-aalinlangan upang matuklasan ang katotohanan. Sa kanyang mga salita, naramdaman ko ang bigat ng responsibilidad. Ang mundo sa ilalim, sa kabila ng kagandahan, ay may mga lihim na patuloy na nagtatago. Ngunit sa likod ng bawat misteryo, sa likod ng bawat pagsubok, ay ang pag-asang matuklasan ang aming kapalaran. Ngunit bago pa man kami makapagpasya sa susunod na hakbang, isang malakas na putok ang yumanig sa paligid. Napalingon kami at sa aming kinatatayuan ay isang bagong pinto ang lumitaw. Hindi ito tulad ng unang pinto, ito'y yari sa salamin na tila nagbibigay daan sa isang kakaibang mundo na puno ng liwanag at pag-asa. Elena, sabi ko, ang aking boses ay puno ng pag-aalinlangan at pag-asa. Ano ang pipiliin natin? Ngunit bago pa man niya masagot, bigla kaming hinigop ng puwersa ng whirlpool, bumalik sa mundo sa ilalim. Ang tanong kung ano ang nasa likod ng salaming pinto ay nananatiling misteryo. Sa kabila ng lahat, alam ko na ang aming paglalakbay ay malayo pa sa katapusan. At ang tunay na lihim ng mundo sa ilalim ay magsisimula pa lamang magbukas.